Magandang buhay po at welcome back dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo on how to calculate the quartile for ungrouped data. So magpipresent po ako ng examples no how to calculate or find the lower quartile or Q1, the middle quartile or Q2, the upper quartile or Q3, and the interquartile range. So paano po i-calculate yan given the scores or the data? Papaliwanag ko po yan sa inyo step by step. Okay, before I present examples, let's have a short illustration about quartile for ungrouped data. So quartile are the score points which divides a distribution into 4 equal parts. For example, ito po yung ating distribution. So ito po yung whole distribution. Hahatiin natin into 4 equal parts. So ito po yung 1, 2, 3, and 4. Kaya ang pinag-divide natin, there are 3 yan, divides. Okay, so tatlo po yan. So yung gitna, ito po yung pinakang gitna. Ang tawag po natin diyan ay Q2 or quartile 2. At yung kalahati po ng first half ng distribution, itong kalahati niyang ito, yan po ang tinatawag na Q1 or quartile 1. At yung upper half, ang kalahati naman po niya ay Q3 or quartile 3. So, the other name for Q1 or quartile 1 is also called as lower quartile. At yung Q2, also called middle quartile, at yung Q3 naman called upper quartile. At may other name for Q2 aside from middle quartile, ang tawag din po dyan ay pwedeng median. Okay. So, pagkukunin po natin yung percentage of the Q1, Q2, and Q3, ang percentage po niya, since yung Q2 po ay middle or median, yan po ay 50%. Okay? At ito naman pong Q1, since kalahati po ng 50%, ang Q1 po ay, yan po ay 25%. At yung Q3, half ng upper half, ang tawag po dyan, so 25-50, so plus 25 po yan, yan po ay 75%. So yun po yung short illustration about quartile. Okay, so let's have number 1 example. Find the lower quartile Q1, middle quartile Q2, upper quartile Q3, and interquartile range of scores of grade 10 students in their mathematics activity. So ito po yung mathematics activity or the scores of grade 10 students in their mathematics activity. So we have 6, 9, 5, 7, 7, 8, 5, 6, and 10. So first, para makalculate natin yung Q1, Q2, and Q3 ay syempre, kailangan po nating i-arrange first yung numbers or scores or data. Okay, so ang tawag po diyan dito sa ating problem, yan po ay scores. Yung ibang problem, ang tawag po diyan ay data. Okay, so ito na po, na-arrange na po natin in increasing order. So from left to right ay increasing order. So 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, and 10. So the lowest score is 5. The highest score is 10. Now, we're going to calculate the Q1, Q2, and Q3. So how to calculate? Ganito lang po yan. So, tignan po natin yung ating data or scores in increasing order. So, kuhan po natin yung gitna. So, how many scores are there? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, kapag kinuha natin yung gitna, meron pong sakto. Ano po? Kasi ito po ay odd numbers. So, 1, 2, 3, 4. Ito po yung first. Yan. Half sa baba. At 1, 2, 3, 4. Ito po yung another half sa taas. So, mayroon pong pinakang gitnang 7. So, bilugan ko po itong 7. So, notice 5, 5, 6, 6, apat po sila dito. At sa taas, sa kabila naman, 7, 8, 9, 10, apat din po sila. So, ang pinakang gitna natin dito ay 7. Next, kunin po natin yung gitna ng first half. Ito po yung kalahati niya. Okay, so para makuha po yung pinakang gitna ng first half, ay mula po sa lowest score hanggang dun sa may middle number. Ito po yung middle natin, ito po yung lowest score. Ano po yung pinakang gitna nila? Ito pong 6. Okay? So, lagyan natin 7 yung pinakang gitna at yung first half natin ay 6. And then, next po ay yung half ng upper natin. So, mula po sa ating median or second quartile hanggang sa last highest number natin or last number natin, ang pinakang gitna po dyan ay 8. Okay. So, mula dito
sa tatlong numbers na nakuha natin, ito na po yung ating Q1, Q2, and Q3. So for Q1, ito po yung ating first half, yan po ay 6. At yung Q2 natin, yung middle quartile or median, yan po yung ating 7. At ito pong 8, yan po yung ating Q3. Now, how about if we're going to calculate the interquartile range? So, ang na-compute po natin ay Q1, Q2, and Q3. So, ang question pa po dito ay interquartile range. So, how to calculate interquartile range? Ito po yung kanyang formula. Interquartile range is equal to Q3 minus Q1. Okay, subtract lang po natin. So, yung ating pong Q3 dito ay 8 at yung ating Q1 ay 6. So, 8 minus 6 lang po yan. So, 8 minus 6 is equal to 2. So, therefore, the interquartile range of this data or scores is equal to 2. So, ganyan lang po kung paano calculate yung Q1, Q2, Q3, and interquartile range. Okay, so how about this number 2 example? So again, find the lower quartile, middle, upper quartile, and interquartile range of scores of graded students in their mathematics activity. So binago ko lang po yung ating numbers dito or scores or data. So first step, arrange natin in increasing order. So increasing order na po yan. So lowest score is 4, the highest score is 10. How about yung given natin ay odd or even numbers. So ito naman po ay 10 numbers or 10 scores. Yung number 1 natin ay 9. So ibig sabihin wala pong pinakang gitna dito. So tignan po natin ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So kung kukunin natin po yung pinakang gitna 1 to 5 kasi 10 po yung scores. 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang dyan po yan. 2, 4, 5. At sa kabila naman po ay mula sa 7, 1, 2, 3, 4, 5 din. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Notice, wala pong pinakang gitnang number dito. Now, how to calculate the middle quartile? Okay, or median. So, ang gagawin lang po natin dyan ay, para makalculate natin, we are going to add and divide by 2. So, 6 plus 7, and then, i-divide natin sa 2. 6 plus 7 is 13 divided by 2 is 6.5 o pagitan po ng 6 at 7 ay 6.5. Ano po? And then, diyan po yung dito po yung ating middle. Ito naman po yung Q1 natin, yung half po ng o kalahati po ng first half, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 na po sila. Ibig sabihin, ito pong gitna kasi 4, 4, dalawa, 6, 6, dalawa din sa right. Yung gitna natin ay 5. Yan po yung ating Q1. At sa kabila naman po ay 9. So, mula po 7 hanggang 10, 7, 8, 10, 10. So, tagdalawa pareho, left and right. So, ang pinakang gitna ay 9. So, yung Q1 natin dito ay 5. Lagay natin. At yung ating middle quartile, Q2, pagitan ng 6 and 7. Kung medyo malayo yung pagitan at di po nyo makuha, again, add lang po ninyo yung dalawang numbers. 6 plus 7, 13 and divide by 2. So 13 divided by 2 is 6.5. Okay? So 6.5 yung ating Q2. At yung Q3 natin ay 9. Okay, for the interquartile range, again, Q3 minus Q1. So ang Q3 natin is 9, ang Q1 natin is 5. So 9 minus 5. Okay? And 9 minus 5 is equal to 4. So therefore, the interquartile range is equal to 4. Maraming salamat kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and then subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel.